Tito Dancio Love Stories presents Forced Marriage with My Childhood Enemy, written by Elmira. Kasal po? Kanino? Napatingin si Lindsay sa kanyang ina nang banggitin nito ang salitang kasal. Ikakasal ka, kaya kailangan mong maging maalam sa mga gawaing bahay. Natulala si Lindsay sa sinabi ng kanyang ina. Mula pagkabata, sinusunod niya ang mga utos nito. Ngunit para sa kanya, sumusobra na ito. Ma, hindi naman po magandang tingnan na ipapakasal ako sa hindi ko namang mahal. Naiiyak na sampit ni Lindsay. Ngunit seryoso lang siyang tiningnan ng kanyang ina. Malapit na tayong mabankrupt, Lindsay. Ano, hahayaan mo lang na palugmok tayo? Galit na sabi ng kanyang ina sa kanya. Kaya naman ay natigilan siya. Alam niyang malapit na nga silang mabankrupt at yun ang ikinakatakot niya. Napayuko si Lindsay. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Pero ma, napahigpit ang hawak niya sa laylayan ng kanyang damit. Hindi po ba ako pwedeng tumulong sa ibang paraan? Maghahanap ako ng trabaho. Magsisikap ako. Trabaho? Ilang taon bago ka makahanap ng trabaho ang kayang bayaran ng lahat ng utang natin. Malamig ang boses ng kanyang ina. Hindi tayo pwede maghintay, Lindsay. Ang kasal mo lang ang paraan para mailigtas tayo. Napapikit siya. Pilit nilulunok ang bumibigat na emosyon sa kanyang dibdib. Sino po? Mahina niyang tanong. Sino po ang ipapakasal sa akin? Halos mabasag ang boses niya sa kaba. Sa anak ng pamilya Alcantara. Diretsong sagot ng kanyang ina. Malaking negosyo ang hawak nila. At ito lang ang paraan para mailigtas natin ang pamilya natin sa pagkakabankrupt. Napalunok si Lindsay. Hindi niya kailanman narinig ang apelidong iyon sa buong buhay niya. Pero hindi ko po siya kilala. Mahinang sambit niya. Pilit na inuunawa kung paano siya napasok sa isang kasunduang wala siyang alam. Hindi na mahalaga yon. Matigas na tugon ng kanyang ina. Ang mahalaga, matutuloy ang kasal at maililigtas natin ang pamilya natin. Isa itong oportunidad, Lindsay. Huwag mo nang sayangin. Parang hindi siya makahinga. Paano siya ikakasal sa isang taong hindi pa niya nakikita at hindi niya kilala? Paano kung hindi sila magkasundo? Ma, wala na ba talagang ibang pwedeng gawin? Halos pabulong na tanong niya. Nanginginig ang boses. Minsan, may mga bagay na hindi na natin kayang piliin. Sagot ng kanyang ina. At ito ang para sa ikabubuti ng lahat. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Lindsay na para siyang sunod-sunuran na kailangan gawin lahat ng inuutos sa kanya. Sa kabilang banda, napahilot naman si Howard sa kanyang sentido. Hindi alam ang sasabihin dahil sa sinabi ng kanyang ama. They need our help, anak. Mas lalo lang napahilot si Howard sa kanyang sentido. Bakit ako, Dad? Bakit hindi si Kuya? I am working on a lot of things. Hindi mo pa ba nakikita? Naiinis na sabi niya sa pabagsak pang inilagay ang kamay sa mesa. I know, son. Pero pwede ka naman mapagtrabaho pa rin. Isang araw lang naman ang kasal. Patunog ng umisi si Howard sa sinabi ng kanyang ama. Sa tingin mo po, ganun lang kadaling mo pakasal, Dad?
For the sake of whatever their reason is, ibibigay ko ang apelido ko sa babaeng hindi ko naman kilala. Sarkastikong sabi niya. Niluluwagan pa ang necktie. They've done a lot of good things to our family, son. At dahil kailangan nila ng tulong ngayon, tayo naman ang tutulong sa kanila. Paliwanag ng kanyang ama na mas lalo niya lang hindi maintindihan. What about money? You could just give them money. Dad, hindi naman magandang ideya ang kasal. Pero kailangan mong ikasal sa anak na kaibigan ko para maging isang kumpanya natin. Natigilan si Howard sa sinabi ng kanyang ama at hindi makapaniwalang tumingin dito. Really? And you are using me, Dad? Nagpapasalamat ako na pinalaki mo kami ng maayos, but that doesn't mean I must follow all the things that you want me to do. Anak mo ko, hindi sunod-sunuran. Bago pa man makapagsalita ang kanyang ama, ay agad na tumayo si Howard at naglakad paalis. Hindi niya napansin ang ilang ulit na pagtawag ng kanyang ama sa kanya. To marry a fucking stranger? Because of their bankruptcy? Anong mali ko sa bankruptcy nila? Agad na pumasok si Howard sa kanyang kotse at masama ang loob na pinaandar yon paalis. Samantala si Lindsay naman ay nasa bar, kasama ang kanyang kaibigan. Alam mo, it's not bad to marry someone you don't know. E di, you will file an annulment after bumalik ng kumpanya nyo. As simple as that. Advice sa kanya ng kanyang kaibigan, ngunit hindi yun nakatulong kaya naman ay uminom na lang siya at bumantong hininga. Tingin mo ganyan lang kadali? Ayokong isipin ng pamilya nung ikakasal sa akin na pineperahan lang namin sila. Kahit na parang ganun lang din naman ang dating. Sabi ni Lindsay sa kaibigan na ikinatango nito. Oo nga. Pero it's not your intention. Pay, it's for the sake of the company. At least man lang nakatulong sila sa family mo. At base sa sinabi mo, mayaman ang ipapakasal sa'yo. Isn't that a big shoot? Hindi problema ang pera sa kanila. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, okay? Nagkibit balikat lang si Lindsay at ramdam niya na ang pag-antok at pagkahilo. Ewan ko. Pero ayokong makasal sa taong hindi ko naman mahal. Naiinis niya pa ring sabi. Kaya naman ay natawa ang kaibigan niya. What if, Pogi? Mainlove ka agad niyan. Wala akong pake kung gwapo yan. Ayoko pa ring makasal. Never in my life. I am thinking about getting married tapos worst. Sa hindi ko pa kilala. How cruel the world is. Akma na sana siyang itatayo ngunit natumba siya. Mabuti na lang at nahawakan siya ng kaibigan. Bakit lasing ka na agad? Natatawa nitong sabi kaya naman ay ngumuso siya. I didn't know I have a low tolerance of alcohol. Mas napanguso siya nang sinabi yon. Hoy, ikaw nagsuggest na dito tayo pumunta. Sinamahan lang kita. Sabi ng kaibigan na ikinatango niya dahil aware naman siya roon. CR muna ako. Sabi ni Lindsay na paggewang-gewang pang naglakad papunta sa CR. Pero bago pa man siya makapunta roon ay napadaan siya sa smoking area. Wala siya nakitang tao doon. Kaya naman doon niya piniling gumawa. Ayokong ikasal. Umiiyak niyang sabi habang nakasandal pa rin sa railings ang kanyang likod. Humihikbi pa siya. Talaga? Sa hindi ko kilala? Nasa tamang pag-iisip pa ba sila? Patuloy lang ang pag-agos ng luha ni Lindsay. Magiging masaya sila sa pera kapag naikasal na ako. Paano naman ako? Di ba nila naiisip ang kaligayahan ko? Sabi niya na para bang walang ibang tao doon. Umiyak pa siya ng umiyak. Hindi niya naitago pa ang emosyon. Ang ingay. Napatigil lang sa pagiyak si Lindsay.
at gulat na napatingin sa lalaking nasa gilid at naninigarilyo. Agad niyang pinunasan ng luha. Kanina ka pa dyan? Nagugulat niyang tanong. Nakaubos na nga ako ng 2 kaha ng sigarilyo, miss. Kumunot ang noo ni Lindsay sa naging sagot ng lalaki. Naglakad naman ito palapit sa kanya at tinapon pa nito ang sigarilyo. If you have a problem, you can shout at the sea or at the top of the mountain. Hindi dito sa smoking area dahil pwede ka makakuha ng sakit dito. Kakasigaw mo. Natatawang sabi ng lalaki. Kaya naman ay kumunot ang noo niya. Pamilyar ang lalaki para sa kanya. Ano bang pake mo? Di naman ikaw mamamatay. Parang lasing niyang sabi kaya naman ay ngumisi ang lalaki. Gusto mong mamatay? Dahil ipapakasal ka sa taong hindi mo gusto, tama? Napakurap sa Lindsay. Sa sinabi nito at nagsasalita pa sana nang maunahan siya ng lalaki. Of course. Alu. Kanina pa sigaw ng sigaw at kanina pa ako rito. Napatingin si Lindsay sa paligid at gumuso. Sana pala tininan ko muna kung may tao talaga. Sabi niya sa kanyang isipan. You know what? Medyo magkapareho tayo ng problema. I was forced to marry a woman I didn't know. Naging seryoso ang mukha ni Lindsay nang marinig yun. Napaayos din siya ng tayo. Pero hindi ko naman piniling sumigaw-sigaw dito. Nainis lang si Lindsay sa sinabi nito. Kaya naman natawa ang lalaki sa reaksyon niya. Pakay ko kung ipapakasal ka rin sa taong hindi mo kilala. Di naman kita kilala para makichismis ako sa'yo. Aalis na sana siya nang magsalita ulit ang lalaki. Baka kailangan mo ng advice. Napalingon si Lindsay sa lalaki at pinilit. Inaaninag ang mukha nito. Madilim sa lugar na yon at hindi niya maklaro ang mukha ng lalaki. Sige nga, anong advice ang ibibigay mo? Lasing niyang sabi ngunit alam niya naman ang ginagawa. Just go with the flow. Kung hindi mo mahal, taruan mo na lang ang sarili mong mahalin siya. Hindi man ganun kadali, pero yun ang dapat mong gawin. Sabi ng lalaki. Biglang umilaw sa kinaroroonan nila dahilan upang maklaro niya ang mukha nito. Howard? Lindsay, Diyos ko, nandyan ka lang pala. Napalingon si Lindsay sa kanyang kaibigan na nagmamadali. At nang lingunin niya ang lalaki, wala na ito sa kinaroroonan. Bakit? Anong meron? Anong meron? Kanina pa ako naghintay sa'yo, nandito ka lang pala at lumalandi ng lalaki. Sabi ng kanyang kaibigan na ikinakunuot ng noo niya. Hindi ko siya nilalandi. Buena, nagkatunglan na napadaan ako dito. Pakiramdam ko nga si Howard yun. Tumaas ang kilay ng kanyang kaibigan at tiningnan ng dinaraanan ng lalaki. Yung kababata mo? Hindi nakapagsalita si Lindsay. Tara na nga, baka guni-guni mo lang yun. Matagal na yung wala sa buhay mo. Baka nga patay na yun. Sabi ng babae kaya naman ninatahimik siya at nagpadala na lang sa paghatak nito sa kanya. Dumaan ang ilang araw at ipapakilala na si Lindsay sa kanyang mapapangasawa. Ayaw niya pa sana ngunit pinipilit siya ng ina. Pinag-usapan na natin to, Lindsay. Hindi mapakali si Lindsay sa sarili. Pero ma, kailangan ba talaga to? Ayokong may kasal. Tentiti na po sila, madam. Napatigil sa pagreklamo si Lindsay nang dumating ang kanilang katulong para sabihin yon. Pinandilatan naman siya ng ina. Mag-ayos ka na dyan at nandyan na ang mga alkantara. Marihing sabi ng kanyang ina at lumabas na. Naiwan naman siyang mag-isa sa kwarto kasama ang katulong. Ayos ka lang po ba, ma'am? Tanong nito kaya naman ay napatingin siya rito. Definitely not. Sabi niya at pumasok sa banyo para magbihis ng damit na ibinigay sa kanya ng ina. Is this the house? Nailibot ni Howard ang kanyang paningin sa malaking bahay. Maganda yon at parang marami ang nakatira. Dito ang mga puwentes nakatira?
Napatingin si Howard sa kanyang ama at napaisip sa apelyido na nabanggit nito. Matagal niyo na bang kilala at kaibigan sila, Dad? Their surname is familiar. Sabi ni Howard sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad. Noong mga kabataan namin ay magkaibigan na kami ni Daniel. Ngunit namatay siya. Tanging ang asawa at anak niya na lang ang kasama. Ang mga katulong nila ang nandito ngayon. Sagot ng kanyang ama sa kanya. Kaya naman ay tumango siya. Amigo, mabuti at nakapunta kayo. Napatingin si Howard sa pamilyar na ginang. Nakakalapas lang sa isang silid. Gayon lang may oras, Maria. Ipagpapaliban ba natin ang kasal ng mga anak natin? Kailangan nating pag-usapan ito agad. Hindi na nakinig pa si Howard at tiningnan ang paligid. Masama ang kanyang loob pero hindi niya ito pinakita. Ito nga pala si Howard. Nanlaki ang mga mata ng ginang nang makita siya. Ngunit agad itong napalitan ng ngiti. Oh my God! Ikaw na ba yan, iho? Parang kailan lang ay maliit pa siya. Tingnan mo ngayon at ang tangkad na. Masayang sabi nito ngunit kumitilang si Howard. Good day po, Ma'am. Sabi ni Howard at tumingin ulit sa paligid. Opo, boy na kayo. Nagbibihis pa ang unika iha ko. Mamaya ay lalabas na yon. Sabi ng ginang. Kaya naman ay napaupo sila sa sopa na naroon. Dad, do you really think the wedding can help them? Bulong ni Howard sa kanyang ama. Mabuti na lang at umalis ang ginang sandali. I told you already. They needed to support their company. And besides, you're old enough to have a wife. Napabuntong hininga si Howard sa sinabi ng kanyang ama. You know what, Dad? 25 pa lang ako. Marami pa akong gustong gawin. Wala pa sa isip ko mag-asawa pero dahil sa gusto mong tulungan sila, napipilitan na lang ako dito. I know, son. Just be with it, okay? Pamimilit uli ng kanyang ama ngunit wala na siyang nagawa pa. Nandito na tayo eh. Ano pong magagawa ko? Sarkastiko niyang sabi. Maya-maya pa ay bumalik ang ginang na malaki ang ngiti sa labi. Nandiyan na ang unika iha. Sabi ng ginang kaya naman ay napatingin si Howard sa isang banta kung saan nakatingin ang ginang. Agad na nanlaki ang kanyang mata na makita ang babaeng nakadress. Nakayuko lang habang naglalakad. Siya yung... Sabi ni Howard sa isip. She is Lindsay Acaira Puentes, my one and only daughter. Umawang ang labi ni Howard nang makita ang babae lalong na nang marinig ang pangalan nito. Nangiangat din ni Lindsay ang kanyang paningin, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Howard Alcantara. Pagpapakilala pa ni Howard sa babae kaya naman ay mas lalo lang na nanlaki ang mata nito. Have a seat, so we can discuss everything. Sabi na naman ni Howard. Kaya naman naupo silang lahat doon. Si Lindsay naman, nasa lalaki pa rin ang tingin. About the wedding, ayoko ng ingranding kasal. Ang gusto ko magpirma lang ng marriage contract. Sabi ni Lindsay na para bang si Howard lang ang nasa harapan. Tinaasa naman ito ng kilay ng binata. Do you think I also want a very nice wedding? Sarkastikong sabi ni Howard. Nagkatinginan naman ang mga magulang nila. Wala akong pake sa opinion mo. Ako rin. Bato pabalik ni Howard at uminom ng orange juice na nasa harap niya. Okay, enough. Wala rin naman kaming pinag-usapan ni Maria na ingranding kasal ang magaganap. May inilagay ang matandang lalaki sa mesa at sabay naman na napatingin si Lindsay at Howard doon. Yan ay engagement ring nyo. Dapat nyo yung isuot habang wala pa ang papeles. Pagbibigyan din namin kayo na magpirman lang sa marriage contract pero sa isang kondisyon. I guess forcing me is enough. Pagputol ni Howard ang sasabihin sana ng ama. Howard, Dad, enough with the condition. Kung ikakasal, kasal lang. Anong kondisyon po ba?
Tanong ni Lindsay sa matandang lalaki. Napabuntong hininga na naman ito at si Lindsay na ngayon ay ang kaharap. Hindi pinapansin ng anak. Titira kayo sa iisang bahay. What? Malakas na sabi ni Lindsay. Maging si Howard ay nagulat sa sinabi ng kanyang ama. Para sabing hindi pilit ang kasal nyo. Kailangan nyo maging realistic. Ayaw namin ipakita sa publiko o sa kumpanya na pilit lang ang kasal. Napahilot sa sentido si Howard. Maging si Lindsay ay hindi lamang sasabihin. Pero, don't worry. Kung hindi kayo mag-work, may annulment naman. Naiangat ni Lindsay ang kanyang ulo at napatingin sa kanyang ina. Wala naman reaksyon at matandang lalaki sa sinabi nito. Fine, we will do it. Gulat na napatingin si Lindsay kay Howard. Ano? Ayoko. Masugit na ba nasabi ni Lindsay? Habang nakatingin siya sa lalaki kaya naman ay nakatikim siya ng kurot? Sa kanyang ina. Kahit kailan talaga, Lindsay. Mahina ngunit mariin na sabi nito sa kanya. Kaya naman ay nagsalubong ang kanyang kilay. Ma, hahayaan mo lang akong tumira sa iisang bahay kasama siya? Sabi niya. Sabay turo pa sa lalaki. Hindi mo nga ako pinapayagan na makipagkaibigan sa mga lalaki noon. Lindsay Kyra, hindi kita niruan ng ganyang ugali. Galit na sabi ng kanyang ina. Napaiwas naman ang tingin si Howard at ngumisi. Ilang minuto pa ang lumipas at nakalma na ang babae. Kaya naman tumikim ang ama ni Howard bago magsalita. I guess it is already settled. Titira sila sa iisang bahay para subukan na mag-work ang relasyon nila. Sabi ng kanyang ama. Pilit nga talaga. Mahinang bulong ni Howard na sakto naman para marinig ni Lindsay. Kaya naman, inirapan siya nito. Kung hindi ka lang sana pumayag, edi sana hindi tayo magkakasama sa iisang bahay. Mahina ngunit galit na bulong ni Lindsay sa kanya. Napatingin naman si Howard sa kanyang ama at sa ginang na ngayon ay nag-uusap na. Wala ka pa rin pinagbago. Pikon ka pa rin. Pangaasar ng lalaki sa kanya, kaya umawang ang labi niya. What the hell? Huwag mong ungkatin kung ano man ako noon, dahil iba na ako ngayon. Asar na sabi ni Lindsay sa lalaki, kaya mas lalo lang itong nang asar. Gaya ng sabi ko, wala ka pa rin pinagbago. You're still the Kyra you know back then. Pikunin, madaling maasar. Gustong magawa lahat ng gustong gawin. Pinanlakihan nito ni Lindsay ng mata. At pangit ka pa rin. Sabi naman ni Lindsay kaya naman natawa si Howard. I'll take that as a compliment. Sabi naman ni Howard. Kaya mas naasar lang si Lindsay sa lalaki. Kahit kailan, hindi siya mananalo dito. Nagpasalamat lang si Lindsay nang umalis na ang mag-ama. Makalipas ang ilang oras, dahil naiirita rin siya sa pagmumukha ng lalaki at sa presensya nito. Kakainis, what more pa kaya kung nasa iisang bahay na kami? Pagkwento niya sa kanyang kaibigang si Rowena, na natatawa lang sa kanya sa video call. Nako, enemies to lovers talaga ang atake. Pangaasar nito na mas lalo lang ikinausok ng ilong ni Lindsay. Isa ka pa eh. Lakas mong mang-asar. Ayoko nga sa lalaking yun. At kahit kailan, hindi ko mamahalin yun. Sabi niya sa kaibigan niya. Kaya naman tumaas ang kilay nito. Paano? E di ba nga'y kakasal na kayo? We'll get annul if things will not work out between us. At sisiguraduhin ko na hindi kami mahuhulog sa isa't isa. Para may annulment agad na magaganap dahil hindi ko kakayaning kasama siya sa iisang bahay. Nakanguso at malakas na sabi ni Lindsay na ikinatawa lang na kaibigan. Alam kasi nito na maaaring kainin lang niya ang sinasabi. Bahala ka. Nasa sayo naman ang desisyon. Supad lang naman ang kaya kong gawin kasi desisyon mo yan. Ang payo ko lang, wag mo nalang awayin. Wag mo nalang pansinin kapag nasa iisang bahay na kayo.
Baka kasi kapag pinansin mo, masanay ka sa presence niya at hanapanapin mo na siya, then boom, ulog ka sa kanya. Nangasim naman ang mukha ni Lindsay dahil sa narinig. Aba, tinatakot mo ba ako? Naiinis niyang sabi kaya naman ay tumawa ang kanyang kaibigan. Hindi ako nananakot pero kung natakot ka, kabahan ka na. Sabi ng kanyang kaibigan at nagpaalam na rin sa kanya matapos yon. Ako? Mahuhulog sa lalaking yun? Simulat sa Pearl, sakit lang sa ulo binigay sa akin ng Howard na yun. Nakangusong sabi ni Lindsay at bumuntong hininga bago nahiga sa kama. Sa dinami-daming babae, sa kanya pa talaga. Napainom si Howard ng beer na hawak niya. Kasama niya matalik na kaibigan na si Brian, na nakatingin lang sa kanya at hindi makapaniwala. You're drinking over a girl? Hindi ko alam na may babae ka. Natatawang sabi ng kaibigan kaya naman ay napatingin siya rito. Brian, dude, you didn't know. Sabi niya at sinalina ng kanyang baso. Kasi wala ka namang sinabi. We were busy, ngayon ka lang din tumawag para mag-inom. Sabi ng lalaki at natawa. I was forced to marry by someone for the sake of their company. Kung ikaw nasa posisyon ko, magiging masaya ka ba? Tanong ni Howard sa kaibigan na agad nitong ikinailing. Hindi rin. Di pa ako seryoso sa relasyon kaya wala akong balak sa kasal-kasal na yan. Agad na sagot nito na sinang-ayunan niya naman. Kilala ko na dati pa ang ipapakasal sa akin. Hindi ko lang in-expect na siya ang ikakasal sa akin. Hindi niya rin in-expect na sa akin siya ikakasal. We haven't seen each other for so long kaya nagulat kaming pareho. Paliwanag niya sa kaibigan na nakikinig lang. She was my enemy. My enemy back then. Natatawang sabi niya at uminom sa beer na hawak. Hindi first love? Pangaasar ni Prial ngunit umiling lang si Howard. Dude, I am like 9 years old back then. Di ko ba alam kung ano yung pagmamahal na yan. Palagi kami nagtatalo nung mga bata pa kami. We're always fighting over all small things. Sabi niya habang inaalala ang pikon na mukha ni Lindsay kani-kanina lang. Ang tanong, ayaw mo ba talaga sa kasal na yan lalo na ngayon? Nalaman mong siya ang ikakasal sa'yo. Seryosong tanong ng kaibigan niya. Kaya tinaasan niya ito ng kilay. Why are we serious? Tanong ni Howard pabalik. Curious lang ako, sagutin mo na lang. Napakamot pa ito sa ulo matapos sabihin yon. Against pa rin ako sa kasal namin. Kahit na hindi naman talaga kami kakasal sa simbahan. Kahit nakasal lang sa papel yun, pero I wanted to help them. Sabi ni Dad, they've done a lot of things to our family. Hindi naman masamang ibalik ang kabutihan nila. Ang sabihin mo, ayos lang kasi siya ang ikakasal sa'yo. Pangasar ni Brian sa kanya. Kaya naman kumunot ang noo niya. Really? Nangaasar ka na rin. Kung ibang babae yun, dude, tapos hindi mo pa kilala, I'm pretty sure pipilitin mong ang dad mo na hindi ituloy ang kasal sa papel. Idiniin pa nito ang huling salita at tumawa. Napaisip naman si Howard pagkatapos ay napailing na lang din. Ilang araw din ang lumipas at pinilit ang dalawa na lumipat ng tirahan. Nakatayo lang si Lindsay sa labas ng bago nilang bahay at bumuntong hininga. Malaki ang bahay na yon ngunit hindi siya natutuwa. Le Corsair. Hindi lumingon si Lindsay. Sa nagsalita at pinagkrus lang ang braso habang pinagmasta ng magandang bahay. Hindi ka ba masaya? Our house looks so adorable. Sabi ni Howard habang pinagmastan din ang bahay. Sa tingin mo nakakatawa? Tanong ni Lindsay at hinirapan ng lalaki. Kung ikaw, natutuwa sa bahay, pues ako hindi. Masungit niyang sabi kaya naman natawa ang lalaki. Nakukulangan ka ba sa laki? Sabihin mo lang dahil pwede naman nating panagdagan. Kumunot ang noo ni Lindsay at sarkastikong natawa. Sa tingin mo bahay talaga ang may problema? Bro,
Naiinis ako kasi kasama kita sa bahay na yan. Turo niya pa sa bahay na nasa harap. Kung hindi lang sa parents natin at sa bankruptcy ng kumpanya namin, hindi na sana kita makikita pa. At hindi tayo titira sa iisang bubong. Naiinis talaga, sabi niya. Kaya naman seryoso na patingin si Howard sa kanya. Napilitan lang din ako kaya huwag kang umakto na ikaw lang ang may ayaw nito. Wala tayong magagawa sa sitwasyon na to. And besides, kayo naman ang may kailangan. Umawang ang labi ni Lindsay nang sabihin niya ni Howard. Really? At akala mo ba gusto din namin na mabankrupt ang company? Malay ko ba, hindi kayo marunong magpatakbo ng kumpanya. Mas umawang lang ang labi ni Lindsay. At natahimik pagkatapos. Kaya naman ay tiningnan siya ng lalaki. Bakit? May nasabi ba ako mali? Tanong nito ngunit hindi na ito pinansin pa ni Lindsay. Bagkos pumasok siya sa loob ng bahay. Susundan pa sana ito ni Howard, ngunit nanatiling siyang nasa labas. At sakto rin na dumating ang kanyang ama. Bakit nandito ka sa labas, anak? Tanong nito sa kanya. Tapos ko nang tingnan ng loob, Dad. Nasa loob na rin ngayon si Lindsay. Baka tinitingnan na nga mga gamit doon. Sagot niya sa ama. Tinamik naman siya na kanyang ama sa balikat. Treat her nicely, Howard. Kilala kita. Baka aasarin mo lang. Natawa si Howard sa sinabi ng kanyang ama at nagkipit balikat. What's the reason of their bankruptcy? Maya-maya pa itanong ni Howard sa kanyang ama. Pansin niya naman na malungkot nitong paghiti. Since Daniel died, di na maganda ang takbo ng kumpanya. Dahil naapektuhan ng buong pamilya sa nangyari kay Daniel. His death wasn't an accident. Binaril siya. Nagulat si Howard sa kanyang nilaman. At naalala ang sinabi niya kanina na nakapagpatahimik kay Lindsay. Yung bumaril, nahuli ba? Tanong ni Howard sa ama ng ngunit umiling lang ito. Kaya hindi pa napigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Sagot ng kanyang ama na nakatingin sa kawalan. Mabuting kaibigan siya. Mabuting ama at mabuting tao. Naniniwala akong may taong naiinggit sa kanya kaya yun nangyari. Sana lang mabigyan ng hustisya nangyari sa kanya. Malungkot na sabi ng kanyang ama at tiningnan ng bahay. Si Lindsay ang pinaka-naapektuhan sa lahat. Nilingon naman siya ng kanyang ama. Kaya you should take care of her dahil magiging asawa mo na siya. Hindi sigurado si Maria kung ayos na ba ngayon si Lindsay. Hindi sigurado ang lahat kung ayos na siya dahil palagi siya nakangiti. We did not know. Napabuntong hininga ito at hindi na nagsalita pa. Napaisip naman sandali si Howard. I will try to be a good husband pero hindi ako sigurado kung magagampanan ko. I told you that mahirap kapag napilitan ka lang sa isang tao. Sabi ni Howard sa ama na ikinatango naman ito. Right. Pero hayaan mo magkusang nararamdaman mo para sa kanya. Sabi ng kanyang ama at tinapik siya uli sa balikat. Uuwi na pala ang kuya mo sa susunod na buwan. Nagsalubong ang kilay niya sa sinabi ng kanyang ama. Akala ko ba 1 taon pa siya sa Cambodia? Tanong niya sa ama na ikinatawa nito. Nang malaman niyang ikakasal ka, pinakansel niya ang 1 taon. Napabuntong hininga si Howard sa sinabi ng ama at napailing. Kahit kailan talaga pakailamero ang sang yun. Sabi niya sa isip. Ilang saglit pa ay umalis na rin ang kanyang ama. Kaya kinailangan niya na rin bumalik sa loob ng bahay. Mabuti na lang talaga may 2 kwarto na naroon kaya naman itigisa sila ng kwarto ni Lindsay. Bago pa siya makarating sa kanyang kwarto, ay nadaanan niya pa ang kwarto ni Lindsay at narinig niya ang mga paghikbi. Gusto niya man napasukin ito pero hindi na ginawa. Kinabukasan ay maagang gumising si Lindsay para magluto ng almusal. Napapikit pa siya nang makitang sunog ang fried egg na niluto niya. Sunog talaga ang ipapakain mo sa akin? Natatawang sabi ni Howard sa babae. Tinaasan naman siya nito ng kilay.
Sinong may sabing kakain ka? Di magluto ka ng sayo. Naiinas na sabi ni Lindsay dahil may gana pa itong mga asar. Pahingi na lang ako ng sunugbong fried egg. Pangaasar ng lalaki kaya naman ay mas lalo lang kumunot ang noon ni Lindsay. Huwag kang kumain kung napipilitan ka. At mas lalong huwag mo kong inaasar dahil wala ako sa mood. Masungit na sabi ni Lindsay kaya natawa ang lalaki. Bakit wala ka sa mood? Kasi umagang-umaga pagmumukha mo ang una kong nakita. Nakasimangot na sabi ni Lindsay kaya mahinang natawa si Howard. We should be thankful, sabi ni Howard, kaya tinaasan siya ng babae ng kilay. You should be thankful dahil ganito kagwapong mukha ang palagi mong makikita sa umaga. Mayabang na sabi ni Howard, kaya umaktong nasusukan si Lindsay. Wow, ang yabang ha. Magsalamin ka, para naman malaman mo yung totoo, sabi ni Lindsay at kumagat sa tinapay. Daw did, wala namang diferensya ang mata ko. Klaro ko pa nga ang mukha mo eh. Gumisi ang lalaki kaya naman tumaas ang kilay ni Lindsay. O baka ikaw ang may diferensya sa mata? Nakangising tanong ni Howard na parang inaasar lang si Lindsay. Kaya kumunot ang noo niya. Ewan ko sa'yo. Bulong niya sa lalaki. At pinili na lang nakainin ang sunog niyang fried egg. Hindi naman masama ang lasa niyon. At para sa kanya, mas sumarap pa. Anyway, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako malaging nandito sa bahay. I'm always at work kaya hindi ka palagang mapipikon. Sabi ng lalaki, kaya umirap siya. Sinong nagsabing napipikon ako? Tanong niya kaya naman tinuro ni Howard ang sarili. Base sa expression, shut up. See? Pikon ka. You immediately get mad. Ewan ko sa'yo. Pangit mo. Sabi ni Lindsay at tatayo na sana na magsalita si Howard. You're acting like a kid. Sabi ko naman hindi ka pa na nagbabago eh. Natatawang sabi ng lalaki. Kaya naman ay naaasan na naman si Lindsay. Pangit ka naman talaga. Okay lang. At least hindi ako nakatay sa shorts ko habang naglalaro sa park. Nainis lang si Lindsay nagsabihin ng lalaki yon. Kaya napapikat siya. At least, hindi ako lampa. Hindi naman ako sipunin. Bato pabalik ni Howard sa kanya. Kaya pilit niyang inaalala ang pinaka-nakakahiyang nangyari kay Howard. At least, hindi na punit shirt ko tapos nakita yung natigilan si Lindsay. At hindi na masabi ang nais sabihin. Naalala niyang malalaki na nga pala sila at awkward nang sabihin yon. Ano? Ituloy mo. Sabi ni Howard. Nagkakrus na ang braso nito habang seryoso nakatingin sa kanya. Yung, ano? Napamura na si Lindsay sa kanyang isipan. Kaya naman ay agad siyang tumayo. Huwag mo na nga akong kausapin. Napakapastos mo. Naiinis niyang sabi kaya naman ay kumunot ang noo ni Howard. Paano ako yung bastos ikaw yung nagbukas ng topic na yan? Pinipilit mo ko. Namumula na sabi ni Lindsay. Kaya hindi maiwasan ni Howard na mapangisi. Dahil sa kahihiyan, ay patakpong tinungo ni Lindsay ang kanyang kwarto at naglock ng pinto. Bakit pa kasi sa dinami-rami ng pwede mong sabihin yun pa? Mahina niyang sinampalang sarili at huminga ng malalim. Wala lang yun, mga bata pa kayo nun, okay? No big deal. Ganun naman talaga kapag mga bata. Pagkukumbinsi niya pa sa kanyang sarili. Ilang oras na ang lumipas na nandun lang sa bahay si Lindsay. Habang si Howard naman ay nasa trabaho. Kaya naman ay natulog lang siyang magdamag. The Valencia Company is asking for partnership, Mr. Alcantara. Napatingin si Howard sa papel na binigay sa kanya ng kanyang sekretary. Ang Valencia Company ay isa rin sa mga sikat na kumpanya sa bansa. I declined this many times already. Bakit ba pabalik-balik sila? Tanong ni Howard sa kanyang sekretary ngunit
Hindi ito nagsalita. Please, call my dad for me. Utos niya sa kanyang sekretary habang inaayos at tinitignan ang mga makakapal na papeles na naroon sa kanyang office. Nasa line na po siya. Agad naman nasabi ng sekretary niya, kaya kinuha niya ang telepono. Anong meron sa mga bilansyo? Agad niyang tanong sa kanyang ama at agad naman itong sumagot. Partner yan ng mga puntes. Ngayong bankrupt na sila, tayo naman ang ginugunawa eh. Are they asking for partnership again? Tanong ng kanyang ama at napakamot naman siya ng kilay. Yes. And for the fourth time, I decline. Naiinis niyang sabi at napatingin sa harap niya nang makita may nakatayo. Nagsalubong naman ang kilay niya. I'll call you later, Dad. Sabi niya at binabanli niya. Ganito pala ang itsura ng opisina mo? Ang kalat ah. Kinagat pa ni Lindsay ang sariling labi habang pinasadahan ng tingin ang opisina. What are you doing here? Tanong ni Howard sa babae. Inilagay naman ni Lindsay ang dala niyang paper bag sa mesa nito. Bawal ko ba hatiran ng lunch ang asawa ko? Nakigising tanong ni Lindsay. Kaya naman ay natigilan si Howard. So you're doing the wife duty now? Hindi makapaniwalang tanong niya sa babae. Hindi. Boring sa bahay eh. At saka pakiramdam ko, hindi ka nakapag-breakfast ng maayos dahil sa sunog kong fried egg? Sabi ni Lindsay, habang tinitingnan ang mga papeles na nasa mesa ni Howard. Ano palang ginagawa dyan? Yan ba yung pinipirmahan nyo? Turo niya pa sa mga papeles na nasa mesa. Bakit hindi mo alam? May kumpanya naman kayo. Ayoko sa kumpanya. Napasalampak si Lindsay sa sopa na naroon. Ano bang trabaho mo? May kuryosidad na tanong ni Howard, kaya naman ay tumaas ang kilay ni Lindsay. Ano to? Get to know each other? Sarkastikong sabi ni Lindsay, kaya nagkipit balikat si Howard. I am an architect, kaya nga tinitingnan ko yung ayos ng office mo. Sino bang architect mo dito? Tumayo si Lindsay para tingnan ang mga gamit na naroon, kung saan nilagay ang mga furniture at mga sopa. I arrange it myself. Pangit mo mag-arrange? Sabi ni Lindsay na natatawa. Natawa na lang din si Howard habang tinitingnan ang ginagawa ng babae. Palaaway ka pa rin. Sabi ni Howard kaya naman ay ngumitilag si Lindsay. As far as I can remember, ikaw palaging umaaway sa akin. That's the reason why I hated you back then. Sabi ni Lindsay habang iniisip ang nakaraan nila. It's because you look too innocent. Malamang, bata pa ako nun. Anong gusto mo, kabalastugan agad pumasok sa utak ko? Inirapan niya ang lalaki matapos sabihin niyon. I am expecting you to be friends with me. Sabi naman ng lalaki na ikinaangat ng kilay ni Lindsay. Ayoko sa'yo, kasi bully ka. Ako pa pinagdiskitahan mo. Sabi naman ni Lindsay kaya natahimik si Howard habang inaalala ang dahilan kung bakit gusto niyang asarin ng babae noon. She is transparent. Sabi ng batang lalaki habang nakatingin sa batang babaeng nakayukulang. Napatingin naman doon ang batang si Howard. Anong pangalan mo? Tanong niya sa batang babae ngunit ito sumagot. Pagkus ay umirap ito. Hey, why are you rolling your eyes? Asa na tanong ni Howard kaya naman ay gumuso ang batang babae. Kasi ang pangit mo. Malakas na sabi niya. Kaya naman ay mas naganahan ng batang lalaki na asarin ng batang babae simula noon. Nakakatawa kasi mukha mo kapag naasar. Sabi ni Howard na natatawa pa. Kaya naman ay nirapan ito ni Lindsay. Bakit nawala ka na lang na parang bula? Tanong ni Howard sa kanya kaya naman ay ngumiti si Lindsay. Papa wants me to transfer. Para sa kabubuti ko raw. Thankfully, it's for the best. Hindi kita nakikita sa new school ko eh.
Walang asungot dun. May ngisi sa labi na sabi ni Lindsay. Kaya nagkibit balikat si Howard. Yeah, but I miss you. I miss you so I made them search for you. Nanlaki ang mata ni Lindsay sa sinabi ni Howard. At sasabat pa sana nang biglang pumasok ang sekretary nito. Kaya wala siyang nagawa kundi lumabas doon at umuwi na. Makalipas ang ilang linggo, naging busy si Howard sa trabaho. Si Lindsay naman ay naaasar lang sa gawaing bahay. Dahil tinuturuan siya ng kanyang ina at palagi siya napapagalitan. Kaya ayoko mag-asawa eh. Mas pipiliin ko na lang na mag-order palagi kaysa magluto ng makakain. Nakangusong sabi ni Lindsay. At tinapil naman ng kanyang ina ang kanyang kamay. Hindi habang buhay mag-order ka lang. Diyos ko naman, Lindsay, ay Kyra. Kahit itlog hindi nasusunog mo. Galit na sabi ng kanyang ina. Kaya ngumuso siya. You can't blame me. Hindi mo naman ako tinuturuan ng bata pa ako. Sabi ni Lindsay na seryoso lang. Nakatingin sa kanyang ina. Na walang pake sa sinabi niya. Oh, so this is Howard and his wife's house. Interesting. Nanlaki ang mata ni Lindsay nang makarinig ng hindi pamilyar na boses. Nagayos naman ang kanyang ina ng mga pinaglutuan at nakangiting sinalubong ang lalaki. Dumapo naman ang mata ng lalaki sa kanya na ikinagulat niya. You must be Lindsay? He is Howard's older brother, Mr. Yeshua Alcantara. Sabi ng kanyang ina sa kanya. Kaya tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Nandito ako para bumisita pero parang wala ata ang kapatid ko dito. Sabi ng lalaki na nakatingin pa rin sa kanya. Pansin nga niya ang pagkakahawig nito sa kanyang asawa. Nasa trabaho siya? Maya-maya, uwi na yon. Feel at home. Aalis na sana siya matapos sabihin yon, ngunit hinila lang siya ng kanyang ina pabalik. Hayaan mong i-entertain ka ni Lindsay, iho. May sasabihin pa sana siya nang iwan siya ng kanyang ina. Kaya wala siyang nagawa kundi ang harapin ang lalaki. How are you with my brother? Tanong ni Yeshua sa kanya kaya naman ay lapag sa loob na naupo rin siya sa sopa na naroon. Ayos lang, hindi rin naman kami nagkukunwaring mahal ang isa't isa. We're just normal. Alam ng mga parents namin, of course, silang nagpilit sa amin. Because of the bankruptcy? Sabi ng lalaki at nagsali ng tubig sa baso. Kung hindi kayo bankrupt, hindi naman siya mapipilit ang pakasalan ka. Napakurap si Lindsay sa sinabi ng lalaki na nakangiti lang. But enough with that. Nandito talaga ako para bumisita. Sana ayos ka lang talaga. Concern na sabi nito kaya naman ay ngumiti lang si Lindsay. Wow! I did not know you're different from Howard. Nawala ang ngiti ng lalaki at napalitan yon ng pagtataka. Sira ulo kasi yon. Walang ibang ginagawa kundi ang asarin ako tapos ikaw. Parang mabait ka. Sabi ni Lindsay na nakapagpabalik sa ngiti ng lalaki. Well, that's true. Magkaiba kami. Sagot sa kanya ng lalaki kaya naman ay napatago siya. Pero, wala ka bang nararamdaman sa kapatid ko? Tanong nito na ikinagulat niya. No way. Hindi ako magkakagusto sa kanya, no? Ayaw na ayokong makasama ang isang lalaking kagaya niya. Mapang-asar. Ayoko. Makakasira lang siya ng buhay ko. Naiinis niyang sabi na ikinatawanan ng lalaki. Talaga? Pero pareho na kayong nakatali sa isa't isa. Baka magbago pa yung nararamdaman mo. Kung alam mo lang na walang araw na hindi ako inaasar ng lalaking yun. Baka mamatay pa ako ng maaga. Parang nagsusumbong na sabi ni Lindsay sa lalaki. Napansin niya ang mahinang pagtawa nito na ikinanguso niya. Pero ang nararamdaman, maaaring magbago. Sabi ulit nito kaya naman ay ngumisi siya. Ano yan? Based on experience? Tanong ni Lindsay na ikinakabit balikat ng lalaki.
Maybe yes, but I don't have someone in mind right now. Pero totoo naman ang sinabi kong pwede pong magbago ang nararamdaman. Sabi ng lalaki. Nagsalubong lang ang kilay ni Lindsay dahil alam niya sa sarili niyang hinding-hindi yun mangyayari. Good eve. Natigilan si Howard nang makita ang kanyang nakatatandang kapatid. Kausap si Lindsay. Agad naman na blanko ang ekspresyon niya. Nandito ka na pala. Sabi ni Lindsay ngunit hindi niya ito pinansin. Bagkos, hinarap niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Are you going to greet me? Tanong nito sa kanya. Bakit ka nandito? I'm visiting. Di ba pwede? Hindi nakasagot si Howard. Naglakad na paakyat sa kwarto nito. Nagkatinginan naman si Lindsay at si Yeshua. Ganun ba talaga siya kapag galing sa trabaho? Tanong ng lalaki sa kanya. Kaya umiling siya. No, nangaasar siya kapag dumadating siya galing sa kumpanya niyo. Napangisi si Yeshua sa sinabi ni Lindsay at napatungatango pa. Wow, something fishy, huh? Hindi yun na-gets ni Lindsay na napansin naman ni Yeshua. Never mind, I gotta go, alright? Madami pa akong kailangan na asikasuhin. Babalik ako rito next time. Nakangiting sabi ng lalaki. Tinapik siya sa balikat kaya naman ay ngumiti siya. Habang pinapanood ito paalis. Naghintay naman siya na bababa ang lalaki galing sa kwarto nito. Nasaan siya? Tanong nito na makababa na. Marami pa raw siyang ahasikasuhin kaya umuwi na siya. Sagot ni Lindsay na nakakross lang ang braso. Tahimik na rin ang lalaki habang nagsasali ng tubig. Tahimik si Howard kaya tinanong siya ni Lindsay. Bakit tahimik ka ngayon? Nagbabagong buhay ka na ba? Ngunit imbes na sagutin siya, ay iniwasan siya ng lalaki. Nagulat na lang siya nang bigla itong magtanong. Why are you so comfortable with me, brother? Hindi inaasahan ni Lindsay ang ganitong tanong. Samantala kinausap ni Howard ang kaibigan niyang si Brian sa telepono. Ipinagtapat niya dito na gusto niya si Lindsay noon pa man. I like her. I like Lindsay so much. Sabi ni Howard. Hindi niya namalayang naririnig na pala ito ni Lindsay sa labas ng kanyang kwarto. Laking gulat ni Howard nang harapin siya ni Lindsay at ulitin ang narinig nito. Gusto mo ko? Hindi siya makasagot agad. Look, hindi kita pinipilit na gustuhin ako pabalik. Mahina niyang sabi. Nang umalis si Lindsay, narinig pa ni Howard ang kaibigan niyang si Brian na tumatawa sa linya. Napakatorpe. Kinabukasan nagluto si Lindsay ng agahan para kay Howard. Paunin mo na lang to. Niluto ko kasi talaga yan para sa'yo. Sabi niya ngunit, pabiro siyang sinagot ni Howard. Why? Are you trying to make me fall in love with you? Pumunta si Lindsay sa opisina ni Howard dala ang tanghalian nito. Ang sabihin mo, gusto mo akong makita kaya ka pumunta rito. Natatawang sabi ng lalaki. Ang kapal ng mukha mo. Balik ni Lindsay pero baka sa mukha niya ang pagkailang. Habang nag-uusap sila, pumasok sa opisina ang mga Valencio. Isa sa kanila, isang matandang lalaki, ang tila nakakakilala kay Lindsay at sa yumaong ama nito. Kilala mo ang papa ko? Tanong ni Lindsay. Of course, iya. Kaso lang ay pumanaw siya. Binaril siya, tama? Halos hindi makapaniwalang si Lindsay sa narinig. Pagkaalis nila sa opisina, sinabi ni Lindsay kay Howard, kakaunti lang ang nakakaalam na nangyari kay Papa. Natatakot akong baka siya ang killer. Nag-aalalang niyakap siya ni Howard. Shh! We will find out, okay? Ako nang bahala. Tumango si Lindsay bilang pagsang-ayon. Samantala, nagpasya si Howard na aprobahan ang partnership sa mga bilansyo. Bagay na ikinagalit ng kanyang ama. Nagtanong siya, may kinalaman ba ang mga bilansyo sa pagkamatay ng ama ni Lindsay? Ngunit tila may tinatago rin ng pamilya ni Howard.
Mas lalong nataranta ang ama at kuya ni Howard nang tanungin niya kung may kinalaman ba sila sa pagkamatay ni Daniel Fuentes. Sa galit, sinuntok siya ng kanyang kuya. Kung may kinalaman kayo, ina, hindi ko na kayo pamilya. Sabi ni Howard at lumayas mula sa kanilang bahay. Samantala nagabang si Lindsay sa mansyon ni Howard para sorpresahin siya. Laking gulat niya nang makita ang lalaking lasing, may pasa sa labi, at tila galing sa matinding emosyonal na laban. Niyakap siya ni Howard at humagulgol. Huwag kang magalit sa akin, please. Magalit ka na sa lahat. Huwag lang sa akin. Nagtaka si Lindsay. Teka, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? May nangyari ba? Tinitigan siya ni Howard habang hawak ang kanyang muka. Lindsay Akaira, poprotektahan kita. Gagawin ko lahat. Kahit sino pa makabangga ko. Ipakukulong ko ang mga gumawa nun sa papa mo. Sinubukan siyang pigilan ni Lindsay. Lasing ka na. Pero mariinang sagot ni Howard. Lasing ako pero alam ko ang mga sinasabi ko. Dito na kinumpirma ni Howard ang hinala ni Lindsay. Basta maipakulong ko ang mga hayop na yun. Kahit kabuyin mo pa ako. Unti-unting naunawaan ni Lindsay ang bigat ng pinagtataanan ni Howard. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig nila, kundi sa matagal ng kasinunggalingang bumabalot sa pamilya, negosyo, at pagkamatay ng kanyang ama. Nagsimula ng mabuo ang plano at ang pagtutulungan nilang dalawa para tuluyang mapanagot ang mga may sala. Shit, Joshua! Nanginginig na sigaw ni Howard nang makita ang duguan kaya naman ay agad siyang tumawag ng ambulansya. Howard! Napatingin si Howard sa kanyang kuya na nanghihina. Lumabad ka, okay? Huwag ka pipikit. Huwag kang matutulog. Malakas na sabi ni Howard. Ngumiti naman ang kanyang kuya. I didn't know you cared for me. Nahihirap ang sabi nito kaya naman ay naiinis niya itong tiningnan. Tanga ka ba? Kapatid kita. Sabi ni Howard na hindi pa mapakali. Just give me your bite. Hindi ako kasali sa pagplano sa pagpatay sa papa ni Lindsay. Sabi ng kanyang kuya kaya naman ay napatitig siya rito. At tinignan ng mata at ang tama ng baril ng kanyang kuya. Take care of yourself, little bro. Mahinang sabi nito. Kaya idiniin niya ang kamay sa gilid ng tama nito na ikinadaig nito. What the hell? Hindi ka ba mamatay, okay? Nandiyan na ang ambulansya. Nahihinis na sabi ni Howard sa kanyang kuya. Kaya naman ay tubango ito. Nabaril si Yeshua dahil nalaman niya ang matagal nang tinatagong sekreto ng mga Belansyo tungkol sa pagkamatay ng ama ni Lindsay. Isa siyang tahimik pero mapagmasid na karakter. At sa kakahimay niya ng koneksyon ng pamilya Montemayor at Belansyo. Natuklasan niya ang isang ebidensyang maaaring makasira sa reputasyon o kapangyarihan ng mga Belansyo. Dahil dito, itinuring siyang banta. Kaya siya pinatahimik bago pa man niya maipasa ang nalalaman niya kina Howard o Lindsay. Sa kabilang banda, hinanlaki ang mata ni Lindsay nang malaman ng balita na nadakip na ang nagpapatay sa kanyang ama na si Mr. Belansyo, kasama ang ama ni Howard na si Mr. Alcantara. Hindi makapaniwala si Lindsay at inisip agad si Howard. Mama? Pagtawag niya sa kanyang ina na hindi rin makapaniwala. Diyos ko! Bulong nito kaya naman ay napapikit si Lindsay. At agad na napatingin sa pintuan ng kanilang mansyon na makita si Howard doon. Lindsay. Pagtawag nito sa kanya. Ang ina niya ay napatingin din sa lalaki ngunit walang galit na makikita sa reaksyon nito.
Agad na nilapitan ni Lindsay ang lalaki na malungkot lang na nakatingin sa kanya. Kilit ka pa sa akin? Tanong nito. Napalunok naman si Lindsay at pinipigilan ang pag-iyak. Ako nang hihingi ng tawad sa ginawa ni Daddy sa papa mo. I didn't know they planned toasting. I know you're mad at them kahit sa akin. Howard? Tungkol sa kasal. We can get anal as soon as possible. Alam kong ayaw mo rin nun, lalo na sa mga nagyayari ngayon. I'm really sorry. Sabi ni Howard kaya naman ay hinawakan ni Lindsay ang kamay nito. Howard, hindi ako galit sa'yo. Wala kang alam sa ginagawa ng daddy mo. Kaya hindi ako galit sa'yo. Ikaw pa ang gumawa ng paraan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Papa. Kaya please, stop thinking like that. Naiiyak na sabi ni Lindsay ngunit nakatayo lang si Howard at malungkot na nakatungo. At tungkol sa kasal, namin kong ayoko nga nung una pero habang tumatagal ayos na sa akin. I don't care kung ano mga nangyari ngayon. Ang importante, nandito tayo. Sabi ni Lindsay sa lalaki at niyakap ito, kaya nagpigil si Howard sa pagyak. Let's live a new life, alright? Malayo sa magulong mundo na to. Sabi ni Lindsay at ngilitian ng lalaki. Maraming salamat, Lindsay. Hinalikan ni Howard ang noo ni Lindsay. Kaya ngumiti si Lindsay. Agad naman silang napatingin ng may tumikim at na makitang inaiwan ng babae. Ay agad nag-iwas ng tingin si Howard na ikinatawa ni Lindsay. Let us live a simple life away from the city. Mahinang bulong ni Howard kaya tumango si Lindsay habang hawak-hawak ang kamay ng lalaki. At simula noon ay namuhay na ng tahimik si Lindsay at Howard. Malayo sa mapanakit nilang realidad. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!